what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Can you feel it? Can you feel it? Sure like that. Ayun, at meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Hub TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Hub TV. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hub. Ayan na naman tayo. Siyempre, si Idol Jake. Ayan Ay, kusap sa inyo mga kababayan. Ayun, bago natin simulan, no? Nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na maririnig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi kay Jake Magnus. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Balik tayo. Kaya kung pag-uusapan natin, mga kababayan, ay yung katanungan ng napakarami nating mga kababayan na kung saan sabi po dito, eto daw pong Itbulaga trademark ay mababawi na nga ba ng Tito Vic and Joey or ng TVJ? Dito daw po sa mga halusos at saka daw po itong si Sir Joey De Leon mga kababayan, meron daw pong good news o revelasyon patungkol po dun sa trademark ng Itbulaga. O, ano kaya yun? Pero bago natin pag-usapan yan mga kababayan, ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like itong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa mansulok na mundo kayo naroroon, papa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Yun! Anyway, punta naman po tayo sa next topic natin. Eto na yung sinasabi ko Napakaganda nito mga kababayan. Alam nyo ba si Bell Spills Not Post 19 hours ago na kung saan sabi po dito, nararamdaman ko at napakalakas ng fighting spiritual ko. Tape Incorporated ang mananaig sa laban dahil legit sila ang owner ng longest running noontime show na Itbulaga daw po, tahanang pinakamasaya. Sama-sama tayo. Ngayon, patunayan natin yan mga kababayan. Tanggalin natin yan. Alam nyo ba, diba sinabi ko kanina, may binasa ako sa inyo kanina. Eto, magkukonek-konekto doon sa panaginip ko. Isipin nyo yung sinabi ko kanina sa live natin. Diba bago natapos yung ano natin mga kababayan, bago na lobat yung ating sound card. Diba sabi ko sa panaginip ko mga kababayan, nag-meeting yung mga executive ng GMA7 at saka yung taga-tape. Eto na oh. Hindi niya lang alam, eto 9 hours ago, sabi niya dito, the good relationship between GMA and Tape Incorporated. Kapurihan kayo at sumainyo ang malalaking biyaya at higit sa lahat, pagtibayin ng poong may kapal ang magandang samahan mula noon hanggang sa ngayon. Sabi pa dito, batid naming mga tagahanga ang mamutawi ang walang kapantay sa pagmamahalan sa pagitan. Ramdam na ramdam ko at ako ay nasasabik sa mga sumunod na araw. Ang saya talaga ng Itbulaga ngayon. Buong bayan ay nasasabik manood tuwing tanghali. Maging ang mga basher ay sumusubaybay sa tahanang pinakamasaya. So ngayon mga kababayan, hindi yan yung purpose natin dyan, kaya natin binasa. Etong litratong ito yung purpose natin dyan. Kasi nga mga kababayan, di ba sabi ko sa inyo, nag-meeting yung mga taga-tape at saka yung executive ng GMA7 na kung saan mga kababayan, eto, basahin ko lang ulit. Basahin ko lang ulit yung napanaginipan ko. Saan po ba napanaginipan nyo?
Ito. Sabi doon sa panaginip ko kanina, ito yung sinabi ko eh. Aha. Ito. Kagabi, may closed door meeting ang mga executive. Panalo tayo dahil ayaw na ibigay ng GMA ang noontime air sa tape kahit magpalit ng pangalan ng show. So yan yung sinasabi dyan mga kababayan. Legit yan, bunso. Di pa lang na ilalabas but soon mabubulaga na lang ang mga viewers. So eto mga kababayan, kung makikita nyo, eto closed door meeting yan. Kung makikita po ninyo, yung ipinost na yan, yung kapopost lang na yan mga kababayan, closed door meeting po yan na kung saan nandudun yung tape at saka yung executive ng GMA7 di umano. So kita nyo naman, nandiyan dyan sila mga Annette Gozon, saka yung abogado ng Tape Incorporated at saka yung CEO ng Tape Incorporated mga kababayan. So ngayon mga kababayan, ano kaya ang napag-usapan nila dyan? Yan na ba mga kababayan yung isang sinyales na tatapusin na lamang yung kontrata at mag-goodbye na ang Tape Incorporated sa GMA? Yan naman po ay patanong. Patanong lang naman po yan. Parang nga nangyari, nagkita-kita sila sa meeting, no? Parang ganun. Parang, paano ba yan? Medyo tagilid na tayo. Paano ba gagawin natin dyan? O hanggang ano na lang kayo? Joke lang ha, sa akin lang, nagbibigay lang tayo ng sapantaha. Scene of the Crime Operatives. Ito po ay haka-haka lamang. At nagbibigay ng mga komento. No, tama naman yun. Baka kung anong meeting yan, di ba, Sir Jake? Ikaw, Sir Jake, ano tingin mo? Yung sinasabi mo nga, baka yun nga na, baka mamaya, ayan na ang huli nilang hapunan sa GMA. At sila ay maglilipat bahay na. Scene of the Crime Operative. Yan ba ay isang sinyales na kaya naghahanap ng istasyon ang Tape Incorporated ay dahil baka hindi na sila bigyan ng another contract Yun lang. ng GMA7? Patanong lang po yan ha. Hindi kasi kapag mga ganyang bagay, no, kung sakaling may ganyan, no, kung sakali lang naman, syempre kakausapin pa rin sila, no. Kung sakaling paano ba yan? Ganto na tayo, ganyan, ganto na kayo. Kailangan mag-exit na kayo ng konti. Kasi medyo hindi na maganda yung result. Paano ba yan? Baka pag-usapan na lang dati dito yung goodbye. Goodbye! Ang sabi niya! Goodbye! Yun nga, di ba? Pero hindi natin alam kung ano yung pinag-usapan nila. Di ba? Sabi nga nila, number 1 sila eh. Di wow. Sabi naman Teresa de Jesus, good PM Sir Jake Magnus. Ayan. So sabi dito ni Kuya Romel Dionisio, good relationship talaga. Diyos me, nanganganib na nga. Maliligwak sila dahil baon na sila sa utang ang tape. Ayaw namin sa fake bulaga. Alam nyo mga kababayan na ito, the closing is coming, sabi ni Malditang Inday. Alam nyo kasi mga kababayan na ito, closed door meeting yan. Kung makikita ninyo, ayan sila. Yan, closed door meeting yan mga kababayan. So hindi po good relationship yan. Closed door meeting po yan. At nabanggit nung aking kausap sa panaginip mga kababayan na ayaw nang ibigay ng tape ng GMA7 sa Tape Incorporated yung airtime or yung oras mga kababayan nila tuwing tanghali. Ano po, ayaw nang ibigay ng GMA7 kahit daw magpalit pa ng pangalan. So nabanggit pa nga doon yung pagpapalit ng pangalan. Mamaya may sisingit natin yan. Kasi nagpaparegister, I think nakapending ata yung ipinaparegister ng Tape Incorporated na Itbulaga Happy. Mamaya talakayin natin yan. Pero anyway mga kababayan, Itbulaga na, happy pa, no? Talagang parang meron na silang reserba, no? Kung ganun pa rin, may Itbulaga pa rin, eh. Kung sakaling hindi na Itbulaga sila, is papunta na sa TBJ, may Itbulaga sila, happy. O kaya, yun na yung pinaparehistro nila ng pangalan, Itbulaga, dinugtungan nila ng happy. Parang toothpaste lang, no? kayo ano masasabi nyo dito? Eto, nagko-connect na yung mga nakakarating sa ating impormasyon pamula sa panaginip natin na nag-close door meeting. Actually, may lumabas ng picture at ayan yun. Sana all. Yan, ika nga sabi ni Kamandag,
tahanang pinakamasaya ipasara. Hintay lang kayo sa mga susunod na araw, biglang puputok yung balitang yan, either dun kay Baklitas mga kababayan, or mismong sa national TV na rin. Ano po, na parang maliligwak na, hindi na, eto lang naman baka, na parang baka maliligwak na, at parang baka mga kababayan hindi nabibigyan ng another contract dahil nga inihahanda na baka yung It's Showtime na maging main noontime show ng GMA7. Maaari. So anyway mga kababayan, kayo ano masasabi nyo dyan? Comment below na lamang po. Punta naman po tayo sa next topic natin. Eto, alam nyo ba mga kababayan, kanina, nung opening ng EAT, may binitawang salita si Master Henyo Joey De Leon na talagang magpapatunay, ano po, na malaki ang pag-asa na mababawi na ng Tito Vic and Joey yung trademark na Itbulaga. At sumabay pa ito, etong nakita nating video ito, etong ipinasa sa atin, na vlog nitong si Ferdinand Trending mga kababayan. Ano po, talagang tugmang-tugma dito. Kasi nga naman, bakit ka pa magpaparegister ng another trademark kung sigurado ka na nasa sayo na yung 10 years ano po, na renewal ng trademark? Yan yung napakalaking mga kababayan na masasabi natin. Yan yung napakalaking katanungan. Bakit ka pa magpaparegister? Meron ka na ng trademark, sigurado ka na nga dyan. Diba? So ngayon, kaya pala sila gigil na harangin dati yung Itbulaga mga kababayan na ipinaparegister or yung application ni Master Henyo Joey De Leon patungkol po dun sa kanyang pagpaparehistro ng Itbulaga ay dahil pala meron din silang nakapending na pangalan na ipinaparegister po sa Class 41 naman. So eto yun mga kababayan, mamaya natin anuhin niya, pakinggan muna natin yung binitawang salita ni Master Henyo kanina. Eto yun. Wait lang. Ano yun? Alam nyo ba, nag-post si Master Henyo sa Twitter. Eto po yung post po niya. Sabi niya, hindi lang pala red queso di bola kung hindi gold medal for basketball. Congrats Gilas dahil nakakuha po ng gold medalist ang Gilas Pilipinas mga kababayan. So ngayon, ang sabi pa dito, eto daw. And while eating our queso to celebrate, we are waiting for the return of another bola. Ano kayang bola yon? So sabi niya dito, or bola. Bola gets mga kababayan. Bulaga, gets nyo! Oh, yan yun eh. Talagang kumpiyansa na talaga sila, no? Talagang makukuha nila yan at ramdam natin yan na babalik ang Itbulaga sa kanila, no? Talagang iniipit na lang ng kabila yan eh. Kasi kahit sabihin, sinasabi na sa legal na paraan, ganto, ganyan. Mariose. May laban pa rin si Sir Joey dahil for merchandise lang naka-register yun sa trademark nila. Pero si Sir Joey De Leon is for entertainment po. No? Mas malakas ang laban ni Sir Joey at isa pa siya talaga yung creator ng pangalang Itbulaga. Napakalaki ng laban niya dyan. Diba? At saka, yung Itbulaga na yan, ng pangalan na yan, kilala talaga ng mga tao yan sa TBJ. Hindi kilala yan doon sa mga bago. Yung mga bago nga, diba, hindi naman TBJ ang nagtalaga sa kanila eh. No, kung dapat nga may papalit sa kanila o ganto ganyan diyan, dapat TBJ ang maglalagay diyan eh. Di ba? So, gets nyo. So, ibig sabihin, yung Itbulaga may possible or malaki yung pagkakataon na bumalik na sa Tito Vic and Joey. Kaya kung makikita ninyo, etong kabila, nagpaparegister sila or may nakapending sila na trademark registration dito sa IPO Philippines. Yun pala, mababawi pala sa kanila. Eto, tingnan natin mga kababayan. Wait lang, pakinggan nyo itong sinabi ni Master Henyo. Eto yon. Aha. Ilapit na ang Kapaskuhan dito sa As a matter of fact, mga kaibigan, kagabi po, inilawan na yung aming pinakamalaking queso de bola. Matatagpuan nyo dito sa Titayan, sa Sheridan, yung Big Red Bull. Yung pala, hindi lang nyo hindi sabihin nun. Dahil a few minutes after, another ball ang nakuha natin. Basketball, gold medal. Nakuha yan dahil wala na si, Chotres. Hindi pa tapos. Hinihintay pa natin ang pagbabalik ng isang goal. Bulaga. Okay. Yun yung sinabi ni Master Henyo. Kaya nga malakas yung fighting spirit natin dati na sabihin na malaki yung possible na maibalik po
ano po, na maibalik. Alam dito niya kay eh, Master ramdam Henry yan Joey eh. De Leon, mga kababayan. At saka dito sa Tito Vic and Joey, sa TVJ, yung pangalan or trademark na Itbulaga. Kasi alam nga naman natin kung sino yung tunay na creator po noon, which is etong si Sir Joey, etong si Master Joey Henyo. Si Henyo Master, Joey De Leon, mga kababayan. Ano po, siya talaga yung tunay na creator po noon. So ngayon, mga kababayan, dun pa lang sa pagharang ng IPO Philippines dun sa opposition nitong Tape Incorporated, nangangahulugan na yan, mga kababayan, na panalo na tayo. Kasi kung wala nang humaharang dun sa application ni Sir Joey De Leon, ibig sabihin, malaki ang tsansa na mag-proceed po yun. Dahil wala nang humaharang, malaki ang pag-asa na yung trademark na Itbulaga is ma-register sa Class 41, mga kababayan, or yung for entertainment. So kung matatandaan po natin, yung sa Tape Incorporated, naka-register po yun for merchandising, hindi po for entertainment. Ayun, natating natungayan ng video na nagmula kay Balita Hub TV at syempre, natungayan din natin ang boses na yun at binigyan natin ng komento na nagmula kay Jake Magnus. Ayan, mga katunay, nararamdaman na talaga natin ang unti-unting pagbabalik ng Itbulaga. Kayo, mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.